Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Presensya sa Scarborough Shoal nakaaapekto sa mangingisdang Pilipino sa WPS. Ipinunto ng political analyst at De La Salle University International Studies Professor Renato De Castro na ang presensya at aktibidad ng China sa Scarborough Shoal ay nakakaapekto sa mga mangingisdang Pilipino, kabilang ang paglayo sa kanilang tradisyonal na pangingisdaan sa West Philippine Sea. Ayon kay De Castro, may mga hakbang na may kaugnayan sa paggamit ng lugar na nagdudulot ng usapin sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, ang kasunduan na nagtatakda ng karapatan sa karagatan. Lalo na yan, talagang paalisin ho nila yung mga mangingisda ho natin kasi ayaw ho nila makita kung ano yung ginagawa ho nila doon. Lalo na, pag inumpisahan na ho nila tambakan yung kumbaga yung lagoon doon ho sa Scarborough Shoal. Kasi nakikita ho natin again yung mga presensya ho ng mga supposed to be temporary structure nila, scientific survey. Pero unang-una ho, I think 2 years ago ho, in-announce na ho nila, baseline ho nila yan. Yun nga natural daw sila, natural kung ano man. Tapos last year ho, ginawa nila National Reserve. Yun, National Reserve. Sinasabi nila, amin to. In fact, ayun ho yung reaction nila nung nag-file na ho tayo, nung pinuna na ho natin sila, sabi nila, wala kayong magagawa, amin to. So talagang pinamumukha na ho nila na kanila yan at kung ano man ang gagawin nila doon dyan, wala tayong pakialam po. Samantala, Hinatuan Surigao del Sur niyanig ng magnitude 5.0 na lindol. Niyanig ng magnitude 5.0 na lindol ang bahagi ng Hinatuan Surigao del Sur nitong gabi ng Linggo, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Batay sa datos ng PHIVOLCS, yumanig ang lindol bandang 8 minuto pasado alas 10 ng gabi. Nakita ang epicenter nito sa 8.55 degrees north, 126.80 degrees east, humigit kumulang 54 na kilometro, hilagang silangan ng Hinatuan. Ayon sa ahensya, tektonik ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 10 kilometro. Wala namang inaasahang pinsala mula sa pagyanig, ngunit pinayuhan ng mga residente sa lugar na manatiling alerto sa posibleng aftershocks. Patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS ang sitwasyon kasunod ng pagyanig. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.